Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Guro. Okay, inaanyayahan ko kayong tumayo para sa ating panalangin. Angelica, pakipangunahan ng ating panalangin. In the name of the Father, the Ang Son, Son and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian angel, who was love and trust in me, and who will stay at my side, the light and heart to and die. Amen. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, magandang hapon. Pakiayos naman yung mga upuan at pagsiupo na po kayong lahat. Maraming salamat. Meron ba lumiban sa ating klase ngayon mga bata? Wala po, Guro. Mabuti kung ganun. Meron ba kung binigay na takdang aralin kahapon? Wala po, Okay, wala. So bago tayo tumungo sa ating talakayan ngayong araw, maging basahin muna natin ang ating alituntunan sa silid-aralan. Pakibasa mga bata. Umupo ng maayos. Huwag maingay, makinig na mabuti sa guro, itaas ang kamay kapag sasagot, Ang igalang ang bawat isa. Ayun, maraming salamat. Malinaw ba ang lahat? Opo, Guro. Kung gayon, bago tayo tumalakay sa ating talakayan ngayong araw, anong mga parang tinalakay natin kahapon? Sige nga, Angelica. Ang tinalakay po natin kahapon, Guro, ay patungkol sa espiritualidad, kagandahan loob ng pagkatao. Magaling. Ibig sabihin ninyo pang naaalala ang tinalakay natin kahapon. Di ba mga bata? Okay po. Kung ganun, bago tayo tumungo, meron akong mga inihandang larawan. Ang gagawin ninyo ay tutukuyin ninyo kung ano nga ba ang ipinapahiwatig na mensahe sa larawan na meron ako dito sa harapan. Malinaw ba ang panuto mga bata? Opo, Guro. Okay. Ang unang larawan ay... Oh. Wait lang dyan. Posan. 1, 2, 3, go. Ang unang larawan mga bata ay ito. Pakiobserbahan dahil mamaya meron akong mga katanungan. Pangalawa, sige, pakinggan ko ang sasabihin mo. Pangatlo, okay. Mga bata, batay sa aking pinakitang mga larawan, ano kaya ang ipinapahiwatig ng larawan na ipinakita ko sa inyo? Sinong may ideya? Sige nga. Ito ay nagpapakita ng paggalang. Tama, Hazel Ann. Ito ay nagpapakita ng paggalang. Ano pa ang inyong maobserbahan, mga bata? Sige nga, Angel. Nag-uusap po, Guro, ang mga bata at nakikinig po ang bawat isa sa bawat mungkahi po nila. Exactly. So, lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. Mga bata, may katanungan ako. Naranasan na ba ninyo na makapagbahagi ng inyong mga mungkahi o ideya sa inyong kapwa? Oo, Guro. Gayon kung gayon, ano ang inyong naramdaman kapag pinapakinggan ng inyong mga mungkahi ng inyong kapwa-tao o ng inyong mga kaibigan o kaklase? Masaya? Ano pa? Magaan sa pakiramdam. Ano pa po, Gina? Ayun, mabawasan ang sama ng loob. So ngayon mga bata, lahat ng inyong mga sinabi o mga kasagutan ay tama. Pero ang katanungan ay, meron ba kayong ideya kung ano nga bang tatalakayin natin ngayong araw? Sige nga, Angelica. Sa tingin ko po, Guro, ang tatalakayin natin ngayong araw, base po sa aktibidad na ginawa natin, ito po ay patungkol sa paggalang sa ideya ng ating kapwa. Ayun, magaling. Ang talakayin natin ngayong araw ay patungkol sa igalang, pakibasa mga bata, igalang ang ideya o mungkahi ng kapwa. Pero bago ang lahat, pakibasa ng ating layunin. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahang magpakita ng paggalang sa ideya o suwisyon ng kapwa. Magigalang ang suwisyon ng kapwa upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaunawahan, Kapagbigay ng pamamaraan ng paggalang sa Ayun, magaling. Malinaw ba ang ating layunin mga bata? Oo, Guro. Kung gayon, inaasahan ko na sa simula ng ating diskusyon hanggang sa pagkatapos ay makamit natin ang ating layunin ngayong araw. Malinaw ba ang lahat? Opo, Guro. Okay. Kung ganon, unahin muna nating talakayin kung ano-ano nga ba ang kahalagahan ng paggalang ng ideya o mungkahi ng kapwa. Mga bata, pakibasa po ng nasa harapan. Kahalagahan, 1, 2, 3, go. Kahalagahan ng paggalang ng ideya o mungkahi ng kapwa.
Ang paggalang sa ideya, mungkahi ng kapwa at pagpapahalaga sa kanilang pagkatao. Maraming salamat mga bata. So, ibig sabihin na napakahalaga na magkaroon tayo ng pagpapahalaga o paggalang sa ideya ng ating kapwa o ng mungkahi ng iba. Dahil sa kadahilan ng gayon, mas lalo silang magkakaroon ng pagpapahalaga sa kanilang mga sarili. Malinaw po bang lahat mga bata? Opo. Okay, ang pangalawa naman ay ang kakayahang matanggap Ang Ideya ng iba ay tanggap din sa katotohanan ng iba-iba ang nagsisisi ng bawat isa. Malinaw na isinasaad ng mga bata dito na meron tayong mga iba-ibang pananaw. Pero, kinakailangan nating tanggapin ang mga pananaw ng bawat isa o ng ideya ng ating mga kapwa-tao. Okay, malinaw po bang lahat? Opo, Guro. Meron ba kayong mga katanungan? Wala na po, Guro. Okay. At pangatlo naman, Higit na nagiging bukas ang kapwa sa pagbabahagi ng kanilang mga ideya o bumuhay kapag nakikita nila na ikaw ay handang makinig ng may paggalang. Sa kasagutan ninyong sinabi kanina, nakaranas kayo ng pagbibigay mong kahit ideya sa kapwa. Ano ang inyong naramdaman? Sabi ninyo ay masaya, magaan sa loob. So, ibig sabihin na kapag nakakaramdam tayo ng mga ganong pakiramdam, ibig sabihin na mas lalo tayo nagiging komportable sa isang tao, mas lalo tayo nagbibigay ng tiwala sa ating kapwa-tao kapag tayo ay ginagalang ng ating kapwa-tao. Malinaw po bang lahat? Opo, Guro. Okay, ang pang-apat, pakibasa. Ang pagsisikap na pakinggan at maunawaan ang ideya o mungkahi ng iba ay dahil sa pagpapatibay ng samahan. Okay, sinabi ko na kanina na isa sa mga rason kung bakit napakahalaga na magbigay tayo ng pagpapahalaga o paggalang ng ideya dahil sa ito din na yung papatibay ng ating samahan sa ating kaibigan, kaklase, pamilya at ating mga mamamayan. Malinaw po ba mga bata? Opo, Guro. May katanungan po ba sa kahalagahan? Wala na po, Guro. Okay, ngayon naman ating talakayin ang mga paraan na nagpapakita ng paggalang ng ideya ng kapwa natin o ng ibang tao. Una, Sisikapin ang hawain ng mga pananaw ng ibang tao. sino may ideya patungkol sa unang paraan na nakasulat sa harapan? Sige nga, Kim. Ano ang iyong masasabi patungkol sa unang paraan? So kung meron mang ibang pananaw ang ibang tao, so kailangan nating unawain o respetuhin ito dahil sarili nila itong pananaw. Ayun, magaling. Tama ang sinabi ni Kim. So kahit na mahirap na unawain ang pagkakaiba-iba ng pananaw, kinakailangan natin na magsikap na unawain ang kanilang mga pananaw o mga ideya. Okay po ba? Pangalawa, Angelica, pakibasa at magbigay ka ng iyong ideya sa iyong babasahin. Maraming salamat. Ang pangalawa po, Guro, ay maging mahusay na tagapakinig. Dapat po tayo ay maging bukas na tagapakinig, lalo na po pag ang nagsasalita po ay mayroon pong may mga sasabihin na mahalaga. Ayun, magaling. So paano nga ba natin masasabi na tayo ay nagiging mahusay na tagapakinig? Sige nga, Gina. Ang hindi singit po sa sasalita. Ayun, magaling. Sino pa may karagdagan o may ideya? Sige nga, Prizelan. Paano mo masasabi na ikaw ay isang mahusay na tagapakinig? Kung naunawaan mabuti ang nais ipahayag ng kaibigan at naiintindihan nito. Okay, magaling. Okay, boss, gabi. 1, 2, 3, go. Ha? Tapos naman yan. 1, 2, 3. Okay, magaling mga bata. Lahat ng inyong mga ideya patungkol sa mga paraan ay mga tama at mahusay kayo mga bata. Ngayon naman tumungo tayo sa pangatlong paraan. Gina, pakibasa. Magtanong upang lubos mong maunawaan ang nais na ipahayag ng iyong kapwa. Meron ka bang ideya patungkol sa iyong binasa? Isang paggalang po upang mas maunawaan ang magtanong muna. Aray daw. Dala? Okay. Ang magtanong ng lubos upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ko. Ayun, maraming salamat. So, ibig sabihin na ang pagtatanong mga bata ay hindi basihan na tayo ay mahihina. Kundi ang pagtatanong ay isang pamamaraan. 1, 2, 3, go.
Ayun, maraming salamat, Gina. So, ibig sabihin na isa sa mga paraan upang tayo ay magkaroon ng pagpapahalaga o paggala ng iba, ng ideya ng iba ay ang pagtatanong ng lubos. Sa kadahilanan ng mga bata, ang pagtatanong po ay hindi basihan na tayo ay mahihina, kundi ito ay isang patnubay na tayo ay dapat na matuto pa or mas lalo tayo magkaroon ng pagkakaliwanagan, malinaw. Okay. Magaling mga bata. Ibig sabihin na isa sa mga paraan na dapat nating gawin upang magkaroon tayo ng paggalang sa ideya o mungkahi ng iba ay ang pagtatanong ng lubos. Ibig sabihin mga bata, hindi po ang pagtatanong po ng lubos ay hindi basihan na tayo ay mahihina. Kundi ito po ay nagpapatnubay na dapat tayong matuto. Ito po ay nagpapatnubay na meron tayong paggalang sa ideya ng ating kapwa. Sabi ni Gina, upang mas lubos nating maunawaan ang sinasabi o ang minumungkahi ng ating kapwa-tao. Malinaw po bang lahat, mga bata? Opo, Guro. Okay, at panghuli, mga bata, pakibasa. Maging magalang sa pagbibigay ng reaksyon sa ideya o mungkahi ng sinabi ng iyong kapwa. Okay, Christian Ann, maaari ka bang magbigay ng iyong ideya patungkol sa pang-apat na paraan? Dapat ay kapag tayo magbibigay ng ideya sa ating kapwa, kailangan ay sa magalang na paraan at hindi babasta-basta, at dapat ay magbigay ng ideya o mungkahi sa kapwa ng maayos. Ayun, maraming salamat, Christian Ann. So, lahat ng inyong sinabi ay tama. Mahuhusay kayo mga bata. So, ngayon naman, meron ba kayong mga katanungan batay sa ating tinalakay sa mga kahalagahan at mga paraan nito? Wala na po, Guro. Kung wala na, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, narito po ang ating panuto mga bata, pakibasa. Ang bawat grupo Ay susulat ng 5 o 2 mungkahi na lamang na nagpapakita ng paggalang sa ideya ng kapwa. Okay, malinaw po ba ang ating panuto? Opo, Guro. Sige, kayo ang unang pangkat at kayo naman ang pangalawang pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang magsulat ng mga mungkahi. Tapos na ba mga bata? Opo, Guro. Pumili kayo ng isang representative na magbabasa ng inyong ginawang gawain. Simulan natin sa unang pangkat, Angelica. Ang ating ito po ang unang pangkat. Ang aming pong nasulat na mungkahi na nagpapakita ng paggalang sa ideya ng kapwa ay pagpapakita ng interes. Pangalawa, maging aktibong tagapakinig. Maraming salamat, Angelica. Bigyan natin ng 5 palakpak ang unang pangkat. Maraming salamat mga bata. Tumungo naman tayo sa pangalawang pangkat. Criselan, salamat. Ang aming sinulat na mungkahi na nagpapakita ng paggalang sa ideya ng kapwa ay una ay ang pagpapakita ng respeto. Pangalawa ay ang pagkikilala ng pagkakaiba. Okay, maraming salamat mga bata. Bigyan natin ng 5 palakpak ang pangalawang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Maraming salamat. Ngayon naman, dahil inyong lubos na naunawaan ng ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng mga katanungan. Ano nga ulit ang ating tinalakay ngayong araw, mga bata? Sige nga, Angelica. Ang tinalakay po natin ngayong araw ay patungkol sa igala ang ideya o mungkahi ng ating kapwa. Maraming salamat, Angelica. Ngayon naman, maaari ba kayong magbigay ng isang paraan na nagpapakita ng paggalang ng mungkahi o ideya ng ating kapwa, kahit isa lamang na inyong naaalala? Sige nga, Kim. Pag-intindi sa pananaw ng iba. Ayun, maraming salamat. Gina, meron ka pa bang iraragdag? Pagpapakita ng interes. Ayun, magaling, Gina. So, ibig sabihin ay lubos ninyong naunawaan ang ating talakayan ngayong araw. Malinaw po bang lahat? Opo, Guro. Meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na. Karagdagan? Wala na. Okay, kung gayon, magkakaroon tayo ng pagsusulit.
So, pakibasa ng ating panuto mga bata. Isulat ang salitang tama kung ang sitwasyon ay wasto. Isulat naman ang mali kung hindi. Okay. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang matapos ang inyong pagsusulit. Tapos na ba mga bata? Makipasa ng inyong mga papel. Okay. Napansin ko lahat sa inyo ay nakakuha ng tamang mga kasagutan. Ngayon, bibigyan natin ng ating sarili ng mosquito clap. Mga bata, pakitayo. Ganito lamang yung gawin. 1 mosquito, 2 mosquito, many mosquito. Again, mga bata. 1 mosquito, 2 mosquito, many mosquito. Okay, magaling mga bata. Mosquito na po ang lahat. Ngayon naman, palagi natin tatandaan, mga bata, na ang paggalang ng ideya o mungkahi ng kapwa natin ay sobrang napakahalaga. Maraming paraan at maraming kagandahang dulot ang paggalang sa ideya ng kapwa natin. Okay po ba? Base sa mga experience natin, ang mga karanasan natin, masaya sa pakiramdam kapag tayo ay pinapakinggan ng ating kapwa. Masaya sa pakiramdam kapag ang ideya natin o mungkahi ay pinapakinggan ng ating kaklase, kaibigan, pamilya at kung sino pa man nasa paligid natin. Malinaw po bang lahat mga bata? Opo, Guro. Okay. Ngayon, pakikuha na yung kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Ang panuto ay pakibasa mga bata. Sumulat ng maikling kwento Tungkol sa inyong karanasan na nagpapakita ng paggalang sa ideya o buhay ng inyong kapwa. Bukas ninyo ito ipapasa sa akin. Malinaw po ba ang panuto natin mga bata? Opo, Guro. Okay. Kung gayon, yun lamang mga bata ngayong araw. Meron ba kayong natutunan? Opo, Guro. Okay. Paalam mga bata. Paalam po, Guro.